Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Ping Lacson sa kanyang official Facebook page. Okay? Matatandaan na natin ha. Sila sa Kongreso, kasama na itong si Senator Lacson, pinaparatangan nila si Senator Marcoleta na Chinador o traidor ba? Masyado ng kakampi ng China. O ito ngayon, biglang laban bawi. O ngayon, suportado na nila ang move o yung bagong desisyon ng Pangulo na makipagkaibigan na daw tayo sa China. Ano ba yan? Inaaway tapos ngayon makipagkaibigan dahil nagkaroon ng problema. Ito, sabi niya, joint oil and gas exploration for energy security as long as it's within constitutional ground. Philippines says talks with China for joint oil gas exploration may be forthcoming. Yan ang pronouncement ng Pangulo kahapon ba yun? Which is very good. Dapat ganon. Ginawa yan na yan ng Tatay Digong natin panahon niya. Eh ito ang sabi ni Lacson. We should support this move, yung joint exploration with China, as long as the 60-40 constitutional provisions on foreign investments will be observed. We actually discussed this initiative with FPRRD during his time. He was very supportive. Oh. So, from the beginning, dahil nga sa wais po ang ating Tatay Digong, nakita niya yung problema na masyado tayong dependent sa oil ng Middle East. Kaya, yung initiative niya, kinaibigan niyang China, magkaroon tayo ng joint gas and oil exploration sa West Philippine Sea. Na pumayag naman ang China. Basta ang alam ko, pumayag ang China, 60% sa atin, 40% sa kanila. Instead na mag-away-away tayo dyan sa West Philippine Sea, pakinabangan na lang nating lahat. Total, bigay mayan ng Diyos. Hindi pwedeng maging makasarili tayo na atin namin yan. Hindi pwede. Oh, join. Sayang nga lang at hindi masyadong nag-prosper yung exploration panahon ni Tatay Digong. Itong administrasyong ito, wala. Kung hindi pa nagkagera sa Middle East, hindi niya maisip na makipagkaibigan ng todo sa China. O ngayon, naiipit na siguro. Nakikita ng administrasyon na ang Amerika, ano ngayon ang may tulong ng Amerika sa atin ngayon? Wala. Sila pa ang dahilan bakit tayo naghirap-hirap. Hindi naman sa totally na itsapuera natin ang Amerika. Kaibiganin pa rin natin. We've been friends with the US for a long time. I-maintain natin yan. Maraming natulungan ang Amerika ng mga Pilipino. I think 4 sobra 4 million ang mga Pinoys na nasa Amerika ngayon na living happily with prosperity and everything. Hindi natin makakalimutan yon. Pati nga ang anak ko, may mga anak ako nandun. Nakakabakasyon kami sa US. At maganda naman talaga ang US. The Americans are good people. Karamihan na. But itong gobyerno nila, of course, ang pansariling interest ng Amerika ang uunahin. Sa pakikipagkaibigan natin sa kanila, interest ng Pilipino, sekundarya. Kanila ang uunahin. Kaya ito ngayon, kikipagyera sila, dahil sa interest nila sa Middle East, tayo, nadamay. So, after all, tama talaga si Tatay Digong natin na let's be friends to all, enemy to no one. At sana mag-materialize ito. At ngayon, yung mga bumabatikos kay Senator Marcoleta na naging Chinador siya, nasaan na kayo?
Oh. Kung matuloy itong reset button, dati inaaway, ngayon kaibigan. O, sinong mag-negotiate ngayon with China? May mga nagsasabi, gawin daw chief negotiator si Tariela, si Hontiveros, sino pa, sina Tulfo. Sino ba yung mga masyadong matatapang ba? Layas! Kung ano-anong sinasabi laban sa China. Sige, subukan nyo makipag-negotiate. Mabuti kung ang China ngayon ay sabi, sige, let's explore, let's join hands and mapakinabangan lahat. Sana ganun pa ang stand ng China. Paano kung nagbago na? Baka paano kung sasabihin na, saan ka lang kayo makipagkaibigan kung may pangangailangan kayo? Hindi na. Ayaw na namin yan. Daanin na lang natin sa puwersahan. Amin yan. Wala sa inyo. Anong magagawa natin? Magpapatulong na naman tayo sa Amerika. Hirap na ang Amerika sa pakikipagyera sa dami nilang kalaban. Tapos aasahan mo pang Amerika na dapat self-reliant tayo. Mas maganda yung wala tayong kalaban. Dahil basically ang Pilipino, friendly people tayo, friendly nation, tayo ang sinakop ng mga dayuhan. Wala tayong history na tayo ang nanakop. And the same thing with China. Meron bang bansa na sinakop ng China? None. Kaya yung mga nag-iisip na parang kalaban na ang China, they are targeting us, invade us, na naghahanda tayo in case of war with China. To me, hindi mangyayari yan. Bully lang talaga sila sa West Philippine Sea. Kaya lang, how do you deal with bully? Magpatulong ka sa isang bully? Amerika din. Kausapin mo ng maigi. Kagaya ng ginawa ng ating tatay Digong. So, mabuhay ka, Senator Marcoleta. Alam ko kung ano ang maganda para sa taong bayan. Yan ang ipinaglalaban ni Senator Marcoleta. To me, hindi siya tsinador. Isa siyang pro-Pilipino na nagmamahal sa bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Kuya ang natagaan og gero. Ano ni ang iyang atupan. Karon human na gyud sa pag-atop o nindot na gyud nga tan-awon kay nakaatop naman ang yero nga gihatag. Salamat sa Ginoo ug sa sponsor sa ani nga sinya. Tungod ani hinabang nga sinya nakaatop na gyud ko nga. Na sugid kay mangisag budget pang atop. Karon nga lang sponsor, salamat kaayo og unta mataga napay matabangan nga uban. Kay dagan gyud ang nanginahanglan pud sa amo address sa among barangay. Oo, so ang natabangan diri sa Nakino nga kuan, so halos na 40 ka balay. Dagandagan na gyud mo. Dagan
So dagan pa karon ang nanginahanglan. Daghan pa gyud kay lisod kayong panahon na nagdawat ko lagi sa pagkaon gyud. Taman ras pagkaon. Sa pagkaon. So salamat kayo. Salamat po.